Good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid at mga tumatangkilik po sa ating daily devotional. Welcome po. It's another morning, it's another day of blessing sa lahat sa atin. At tatanggap ulit tayo ng dakilang salita ng Panginoon. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito, panibagong buhay, panibagong pagpapala, panibagong kalakasan, panibagong biyaya na mga naghihintay sa amin. Salamat po sa araw na ito. Alam po namin na meron kang mabubuting bagay na inihanda para sa bawat isa sa amin. At ito ay dadaloy sa aming mga buhay. Ito'y mararanasan namin. We will taste and see that the Lord is good. Salamat po sa mga pangakong pinanghahawakan namin. Salamat sa kagalakan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa lahat ng biyaya. At ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, ay nag-expect kami ng maraming mabubuting bagay na darating sa buhay namin. Pinapanalangin ko po ang bawat sumusubaybay ngayon, kasama na po ang kani-kanilang mga mahal sa buhay at mga pamilya. Ang pagpapala ay maranasan naming lahat. Ang pagpapala ng kagalingan sa sinumang may sakit at may karamdaman ay dumaloy ngayon. Maraming salamat po at gamitin mo ngayon ang iyong salita na magdulot sa amin ng panibagong sigla, kalakasan at pag-asa. Maraming salamat po sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise God. At siyempre, bago ko po i-present ang ating topic ngayon, mga minamahal, ay ini-encourage ko po kayo na i-share natin ang ating broadcast, ang ating daily devotional sa ating mga kaibigan, sa ating mga Facebook friends, at sa lahat ng gusto ninyong makaranas din ng pagpapala. Ito pong ating mga daily devotional ay matatagpuan din sa YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung sakaling kayo po ay makapasok sa ating JLG Space TV YouTube channel, huwag makalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lahat ng susunod na mga video ay ma-notify po kayo. Maraming salamat po. At alam kong handa na po ang ating mga puso upang tanggapin ang pangungusap ng Diyos sa umagang ito. Ang ating key passage pa rin ngayon ay katulad ng key passage kahapon, pero may panibagong, I believe, revelation, may panibagong pangungusap ang ating Diyos sa atin. It's in Zechariah chapter 9 verses 9 to 13. Zechariah 9 verses 9 to 13, and we will read from the New International Version. I will read. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariots from Ephraim, and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free your prisoners
from the waterless pit. Return to your fortress, your prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. I will bend Judah as I bend my bow, and fill it with Ephraim. I will rouse your sons, Zion, against your sons, Greece, and make you like a warrior's sword. Blessed be the reading of the word. Sa ating pong binasa, mga minamahal, na Zechariah chapter 9 verses 9 to 13, nais ko mag-focus sa verse 9. Katulad din kahapon, pero may panibagong kapahayagan po. Verse 9 pa rin po tayo, Zechariah 9 verse 9. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. That's in Zechariah chapter 9, verse 9. Dito po sa Pilipinas, panahon na naman ng eleksyon, kasi sa darating na Mayo, next year, ay magkakaroon ng national election. Siyempre, pag ganyan pong panahon ng election, political campaigns seem unending. Makikita natin ang mga kampanya sa television, sa print media, sa radio, sa mga advertisement, sa kalsada, sa iba't ibang mga pwede nilang gamiting way to advertise yung kanilang pangangandidato at yung kanilang platform na ipapangako. Itong mga would-be candidates ay talagang pupuntahan ang lahat ng mga syudad, bayan, municipality, barangay, sitio, lahat ng mga activities na malalaki ay pinupuntahan po nila at mag-a-appear sila sa mga talk shows, radio programs, mag-a-attend din sila ng church, di ba? Kasi yung presence nila, lalo na po kung malaki ang church, pupunta sila sa church, magsisimba sila, at kung bibigyan sila ng pagkakataon, mag-present sila ng program ng kanilang mga advocacies. At doon nila sa lahat ng mga talk shows and TV, radio program, ay doon nila ika-clarify ang kanilang mga opinions, ang kanilang mga perspective sa mga iba't ibang mga issues. Ano pa? Sa ganyan mga kampanya, we hear of promises. Makakapakinig tayo ng mga pangako na kanilang i-fix ang economy ng bansa. Magsa-sound sila na sila ang pag-asa ng bansa upang ang economic problem ay malutas. Ano pa ang laman ng mga pangako? Ipapangako nila na they will bring peace and reconciliation and unity sa bansa. At ipapangako nila na sila ang solution, sila ang gamot sa mga problema ng lipunan sa mga oras ng kanilang pangangampanya. At during a time of economic trouble or global conflict, itong mga promises na ito ay nakaka-inspire ng pag-asa, di po ba? Kahit na ang mga pangakong ito ay sometimes or most of the time ay unrealistic. Kahit na suntok sa buwan ang mga pangakong bibitawan nitong mga politicians na tumatakbo for a certain position,
ay kahit na napaka-unrealistic, itong mga promises na kanilang gagawin ay nakapag-i-inspire ng hope sa isang hopeless situation. Now, yan po ang ating gagamiting example because the people of Judah were living in a time of uncertainty and a time of peace or of fear, I should say. Dadalhin natin ngayon ang senaryo na yan sa istorya ng Judah sapagkat sa panahon ng ating mga binasa at ibinigay ni Prophet Zechariah ang mga pangako ng Diyos, ang Judah ay nabubuhay sa walang kasiguraduhan na bukas, punong-puno ng uncertainties, and punong-puno sila ng fear dahil ang kanilang mga kaaway ay nagbibigay lagi ng terrifying threat sa kanila. Kaya kahit sinong dumating na isang kilalang tao na magpe-present ng kanyang advocacies, na magpe-present ng cure, na magpe-present ng solution sa kanilang problema, ay tinatangkilik na nila. Kasi nga, ganun naman, di ba? Pag hopeless na po ang sitwasyon, kahit na unrealistic pa yung ipapangako, sige na, paniwalaan na natin. Subukin natin. Kasi baka ito yung solution sa ating mga problema. Baka siya ang sagot sa ating mga problema. So, ganun po, kapag ang tao po ay hopeless, kapag ang tao ay punong-puno ng uncertainties, punong-puno ng fear for their future, kahit na po unrealistic ang mga pangako, ay tanggapin na rin natin, sasabihin ng tao. Yan pong istorya sa Judah. Sapagkat meron pong terrifying threat na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga enemies at ang kanilang kalagayan ay punong-puno ng uncertainty and fear. At sa panahong ito sa Judah, ang kanilang economy was in shambles. No? So parang pwede nating i-picture out ang Judah sa panahon ni Prophet Zechariah ay sitwasyon ng pwede nating sabihin ng ating bansang Pilipinas din. Well, I don't want to sound as a politician. I am not. I am not a political figure. Ako po ay isang spiritual figure. So, gusto ko lang tignan na may pagkakahawig ang kalagayan ng Judah sa kalagayan ng Pilipinas at kalagayan ng maraming bansa na nabubuhay tayo sa panahon ng uncertainty. Totoo naman yan. Hindi natin alam kung ano ba, saan ba ang dulo nitong mga nararanasan natin. Saan ba ang dulo nitong global pandemic na ito? Paano ba ito magtatapos? At pag nagtapos ba ay meron pa tayong magandang buhay or naubos na lahat at magsisimula ulit tayo sa wala dahil lahat ng napundar, lahat ng naipon ay naubos na. I am not that negative, pero itong panahon ng Pilipinas at ng buong mundo ay katulad din ng panahon ng Judah sa panahon ni Prophet Zechariah. Napakataas ang uncertainty at ang fear, ang takot. Ngayon, siyempre, iba't iba po ang mga apprehensions natin. Merong global pandemic, may economic collapse, merong security threat, merong namimintong mga digmaan, lalo na po kung nababalitaan niyo po what is happening in Afghanistan today. At
well, malayo ang Afghanistan sa atin at ano ba ang pakialam natin sa kanila, pero it has something to do with all the prophecies in the Bible. So kaya mataas ang level ng fear. Yung iba walang pakialam lang talaga, hindi nila inaalam ang sinasabi ng Biblia, hindi sila nagbabasa ng balita, so hindi nila naiuugnay ang mga nangyayari base sa pananaw ng Biblia. Kaya wala silang pakialam. Hindi nila naintindihan itong ating sinasabi. Uncertainty, fear, sa kanila maghanap buhay sila, may maiuwi silang pagkain sa pagkainan. Ganun lang kasimple. Pero may katotohanan sa likod ng mga nangyayari, mga minamahal. Ano pa? Sa Judah, their enemies were a terrifying threat. Well, wala tayong enemy as a nation, pero hindi natin alam what will eventually happen kapag nagkaroon na ng tinatawag na mas malaking mga sigalot ng mga bansa. Kung kanino ba tayo magiging ally, at kung ally tayo ng isang bansa, malamang yung kalaban ng bansang allied sa atin ay kalaban din natin. So, may terrifying threat kasi tayo ay isang bansa na wala namang kakayanan militarily to defend our nation. At hindi ko po sinisira ng bansa natin, mismong ang mga namumuno sa atin ang nagsasabi, ang nagpapaliwanag sa kanilang mga pronouncements sa media na hindi natin kayang i-defend ang ating bansa laban sa mga bansang malalakas dahil wala naman tayong military power. Ang Pilipinas po ay hindi po military powered nation. Tayo po ay mga peace-loving Filipinos, di po ba? Ano pa? Katulad ng Judah, the economy was in shambles. Totoo po yan. Ang whether you believe it or not, mismong ang mga namumuno din ang nagsasabi na our economy was in shambles, maybe because karamihan ng ating yaman o pera o mga reserves sa ating yaman ay nagagalaw na, nakakapanghiram na tayo, nakakapag-loan na tayo sa iba't ibang mga bansa para makabili tayo ng ating mga pangangailangan ngayong panahon ng pandemya. At yan po ang sitwasyon, no? Terrifying threat, uncertainty, fear, the economy was in shambles. So sound familiar yung kalagayan ng Judah sa kanyang panahon at sa ating panahon. Worst of all, mga minamahal, Judah had fallen away from God. Ito ang istorya ng Judah sa panahon ng ating pinag-aaralan ay panahon na ang Judah ay lumayo na sa kanilang relasyon sa Diyos. They were in spiritual decay. Well, ang tanong siguro ay ganyan din ba tayo bilang bansa? Ang ating bansa ay malayo ba sa Diyos? Tumalikod na ba sa Diyos? At ang espiritualidad ba ng ating bansa ay nabubulok na? So, hindi natin ma-define yan. At syempre, kaya nga, para hindi tayo pumasok dito sa pinakamalalang kalagayan ng Judah na hinugna para sa darating na judgment ng Diyos. Kaya meron tayong mga churches, activities, ang body of Christ ay active pa din, glory to God, na i-advance ang gospel. Kasi ayaw natin na pumasok tayong eksaktong-eksakto sa kalagayan ng Judah sa kanilang panahon. Na sila, pinaka-worst na kanilang nagawa ay tinalikuran na ang Diyos. Pangalawa, ang espiritualidad ay dahan-dahan nang nabubulok. And the future
look bleak. Ang kinabukasan, ang bukas ay tila wala kang makapang pag-asa, wala kang makitang pag-asa, wala kang nasasalat na pag-asa. Sapagkat, alam nyo na, kahit na po anong problema pa, pinagdadaanan ng isang bansa, kapag meron naman silang Diyos, meron silang pag-asang makarecover. Pero kung ganun na ang kalagayan, negatibong-negatibo na ang kalagayan ng bansa, tapos lumayo ka pa sa Diyos, tumalikod ka pa sa Diyos, at nawala na ang spirituality natin, yun ang pinakamas malaking blunder sa buhay natin. Kaya mga minamahal, kahit na gaano kalala ang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, kahit na po ano itong pagsubok na ito, na nagpapahirap sa mga bansa, hindi lamang bansang Pilipinas, siguraduhin lang natin na hindi tayo tumatalikod sa Diyos. Dapat tayo ay tumatalima sa Diyos, hindi tumatalikod sa Diyos. Dapat tayo ay umuunlad ang ating espiritualidad, hindi po nasisira o nagdedecay ang ating spirituality. Kasi pag ganyan po, ang future natin ay wala ka nang makitang liwanag nito. Kailangan po natin ngayong panahong ito, ang pagiging spiritual na lang natin, ang magiging pag-asa natin. Kumbaga, ang gobyerno po, may pananampalataya, may paniniwala pa rin tayo na kaya nilang mag-offer ng solution, pero hindi nila kayang lapatan ng solusyon ang lahat ng mga hinaharap natin ngayong mga suliranin. So ito yung panahon na talagang umasa tayo sa Diyos. No? Huwag nating aalisin sa picture ang Diyos sa mga panahong ito. Lalo tayong kumapit, mga kapwa ko Pilipino at kapwa ko mga mananampalataya. Ngayon tayo lalong kumapit sa Diyos. Ngayon tayo lalong humingi ng grasya at habag niya na siya lamang ang ating inaasahan na sa ating sitwasyon. Hindi ko po in-exaggerate ang ating sitwasyon na para bang nandyan na lahat ang negatibong bagay. Pero alam niyo ho, reading the Bible and looking at what is happening now, ay in the physical realm, it looks like the future is so bleak. Pero salamat na meron tayong Diyos, kaya tayo ay nakakangiti pa rin, kaya tayo ay nagagalak pa din, kaya tayo ay may pag-asa pa din, sapagkat hindi na tayo umaasa sa mga politiko na hindi na nila kayang ibigay ang kanilang napakagagandang pangako sa panahon ng kampanya dahil limited din sila. Pero meron tayong Diyos na ang kanyang mga pangako, magbabago man ang panahon, nagbabago man ang sitwasyon, totoo pa rin ang mga pangako ng ating Diyos. Siyempre, kasi ang mga politiko, hindi naman sila mga Diyos din. Kaya nadidisappoint tayo kasi masyado tayong umaasa sa kanila, masyado tayong nakatingin sa kanila, na nakalimutan natin na merong Diyos na ang pangako, nagbabago man ang panahon, ang sitwasyon, ay mga pangakong totoo. So yun po ang kalagayan ng Judah. And suddenly, the prophet Zechariah proclaimed good news. Di ba yan naman ang kailangan natin sa panahon na ang future ay very bleak. Yung panahon na ang future ay very uncertain. Kailangan natin makarinig ng isang mabuting balita. At si Zechariah sa panahong ito ay nag-proclaim ng good news.
God would send a king to rule His people, to restore their land, and to destroy their enemies. Nangako po ang Diyos sa pamagitan po ni Prophet Zechariah na ang Diyos ay magpapadala ng hari na mamamahala sa mga tao, magpapadala ng hari na ire-restore ang lupain, magpapadala ng hari na wawasakin at sisirain ang lahat ng kaaway ng kanyang bayan. And that nangako din ng hari na ire-restore ang kapayapaan, ire-restore ang prosperity sa lupain. Yan po ang gusto nating marinig. Kaya nga po itong panahon ng uncertainty and fear and the future na very bleak, dilalabas na naman ang mga politician natin kasi election nga sa Mayo next year. And they will promise heaven again. They will promise everything again. Na tayo naman na napaka-discouraged at devastated na ang buhay, kahit suntok sa buwan yung kanilang mga pangako, dahil napaka-hopeless po ng maraming tao ngayon, sige, tanggapin na rin natin. Malay mo, totoo. Pero, tao yan meron tayong Diyos na nangako ng mas magandang future. Amen? At ang kanyang ipapadala ay hari to rule His people, to restore the land, and to destroy their enemies, and to restore peace and prosperity. Peace and prosperity would remain. Hallelujah. Amen to that. And so 100 of years later, that king made his royal entrance into Jerusalem. Not Alexander the Great, but King Jesus. Hallelujah. Pumasok na siya sa Jerusalem. Yung pangako ng Ama sa panahon ni Prophet Zechariah ay nagkakaroon na ng fulfillment dahil ilang daang taon ang lumipas after the prophecy of Prophet Zechariah. That king made his royal entrance into Jerusalem. He did not ride in a chariot or on a war horse as one might expect. Diba, naalala nyo sa teaching ko po kahapon na dumating si Alexander the Great, nakasakay sa kanyang battle-tested na war horse at winelcome siya, dinala siya sa temple, binigyan siya ng accolades, at dahil na-please siya, ay sabi niya, sige, kahit anong favor ang hingin ninyo, ibibigay ko. Kala nila, yun na ang kanilang magiging savior. Pero 300 years after dumating ang Panginoong Jesus, hindi siya nakasakay sa isang battle-tested na war horse. Nakasakay siya sa donkey. Amen? At hindi yun ang ine-expect ng mga Israelites na kalagayan ng isang deliverer. Kasi nakasakay siya sa isang lowly donkey, a colt, isang maliit na klase ng hayop. So he rode a donkey. Jesus entered this world as a king, but he did not rule by making political treaties or by military conquest. Ang ating Panginoon Jesus ay dumating sa mundong ito bilang hari. Pero hindi siya namahala katulad ng pamamahala ng mga politiko. Hindi siya dumating para makagawa ng mga treaties with other political groups. Hindi siya dumating bilang isang military conqueror. Jesus came to bring us peace by destroying Satan's kingdom and releasing us
from the grip of sin. Amen? Dumating ang ating Panginoong Hesus na may dalang kapayapaan dahil winasak na niya, sinira na niya ang paghahari ng kaaway natin, si Satan, at nirelease tayong lahat mula sa ating pagkakagapos, pagkakaalipin sa kasalanan. Siya ay conquering King. Amen? Hallelujah. Jesus has come to rule our lives as our eternal King. Dumating siya bilang isang ruler ng ating mga buhay. At dumating siya bilang isang eternal King. And so the question this morning, mga kapatid, are you submitting your life to His reign? Ipinagpapasakop mo ba ang iyong buhay sa Kanyang paghahari, sa Kanyang pamamahala? Kung ikaw, kaibigan, ay hindi mo pa na ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon, siya na lamang po ang natitira at nag-iisang pag-asa natin sa ating napaka-uncertain na future. Kahit anong pangako uling darating, ang dami pong kakandidato ngayon for national position. Pero kahit na anong pangako pa ang kanilang bibitawan sa television, sa radio, sa news media, sa print media, alam niyo ho, minsan kakagatin na lang natin yung mga pangako na yan dahil napaka-hopeless na natin. Pero pwedeng ma-disappoint pa rin tayo at the end kasi tao po sila na limitado din ang kanilang kayang gawin. Kaya meron tayong Hesukristo na ang kanyang pangako ay pangako na, matagal na, panahon pa ng mga propeta. At kanyang finulfill, dumating siya. At kanyang ginanap ang tungkulin ng kanyang pagparito. Kaya pinakamagandang gawin natin, ang ating pag-asa ay ilagay natin, ituon natin sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen? Ipasakop na natin ang buhay natin sa kanyang paghahari. Sabihin natin sa mga mula sa puso natin, Panginoon Jesus, ikaw na po ang hari. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang manguna. Pangako mo na lang ang aking aasahan sapagkat hindi ka politiko na nangangako sa panahon ng kampanya at kapag naluklok ka na, ay nakalimutan mo ng iyong mga pangako. Hindi ka ganyan, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So, sundan niyo po ang ating declaration ngayon. Sabihin niyo, Lord, we confess that it's easier for us to seek our own ambitions in life. Help us to submit our life to King Jesus and to seek His rule in all parts of our life. Amen. One more time, say, Lord, we confess that it's easier to seek our own ambitions in life. Help us to submit our life to King Jesus and to seek His rule in all parts of our life. Amen and amen. Let us pray, mga minamahal. Lord God in heaven, salamat po. Totoo po ang aming metaphor, ang parallelism na ginagawa namin na aking ibinahagi. Kayo lamang po ang pwedeng asahan namin sa napaka-uncertain na future, napaka-bleak na future. Dahil nga po sa mga sitwasyon namin ngayon. Turuan mo kami na sa iyo kami magtiwala, sa iyo kami manampalataya, sa iyo kami umasa. Dahil ikaw ay hindi politiko na pagkatapos mong mangakot nanalo ka ay nakalimutan mo na lahat. Or kung hindi mo man makalimutan, limitado kang tuparin ito. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay may kakayanan
natuparin ang lahat ng ipinangako mo at lahat ng pangako mo ay maaasahan dahil ito'y totoo at mapanghahawakan. Salamat po kahit na napaka-uncertain ng future ngayon, napaka-bleak ang future ngayon, maasa pa rin kami na ikaw ang solusyon sa lahat ng man's problem. Salamat po, i-bless mo po ang natutunan, ang tinanggap naming mga salita mo ngayon at pagpalain mong bawat isa. I-bless mong gawa ng aming mga kamay, i-bless mo kami sa maghapong ito at ilayo mo kami sa lahat ng panganib at mga bagay na pwedeng makasira sa amin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Mga minamahal, araw ng Miyerkules at ngayon po ay August 18 and hopefully, di ko po may papangako kung meron pong signal at meron akong opportunity mamaya kasi nasa mission na trip uli ang inyong lingkod kasama ang ating ilang mga workers. Kung pahintulutan ng Diyos na meron tayong oras at signal mamaya, ay magbabalik po ang inyong lingkod sa Hope Hour. Pero sa ating Zoom Bible Study mamayang gabi, hopefully, itong signal na ginagamit ko ay maging stable para makapagturo ako sa ating Church of Laodicea mamayang gabi. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po, at nananalangin na lagi tayong pagpalain ng Diyos sa lahat ng sandali. God bless us all and Shalom.